Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating pagbabalik vlog. Ayan. Magandang araw po sa inyo. Happy New Year. Kamusta po ang mga New Year ninyo? Kamusta ang inyong mga macaroni at inyong mga buko salad? Meron pa ba? Kung meron pa, nakikipag-swap po ako. Gitano! Naiinit ako sa mga meron pang buko salad. Naubos na yung buko salad ko eh. Ayan, ang sarap talaga ng bagong taon dito sa Pilipinas. Alam niyo na nasa abroad ako. Yan ang lagi. Yung Pasko hindi ko iniisip eh, yung Pasko. Hindi ako na homesick sa Pasko eh. Pero mas na-homesick ako sa New Year kasi ako po'y taga Bulacan, laking Bulacan. Doon ako tinubuan ng lahat sa Bulacan. Kaya po ako kumbaga sanay na sanay sa paputok. Yung mga paputok na naglalakihan na mga triangle, mga malalaki talaga. Yung as in malalaki, hindi na lang natin sasabihin kasi bawal na ngayon yun eh. Yung mga malalaki talaga, yan ang mga pinapaputok namin at kadalasan, kami ang dahilan kung bakit brown out sa lugar namin. Dahil sa lakas ng mga firecrackers na aming napapaputok noon. So ngayon, ito ang paputok ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nako, matinding-matindi talaga to. Itong ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Kumbaga, ito yung isa sa hindi inaasahan ng mga Duterte from a weak president na sinasabi nila, 'di ba? Boom! Alam mo yun, yung sinabihan ng weak president, tinanggal kayo sa NSC. Sa National Security Council. Yung sinabihan yung weak president, hindi nyo kayang pabagsakin. Yung sinabihan yung weak president, hanggang ngayon, presidente pa rin. Ano ba yan? Nga kayo na mga bumabanat at tumitirada sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil nga po, yung sinabihan ng weak president noong panahon ng kampanyahan 2022 election ay ngayon po ay gumawa ng isang napakatinding hakbang para po hindi maging kumbaga kasi para sa akin talagang talagang medyo may parang mahirap na talagang magtiwala pa ang ating Pangulong Bongbong Marcos dito kay Sara Duterte. Kaya po niya ito ginawa. So panoorin po natin tong balitang ito na napakagandang eksplanasyon sa pagkakasibak. Sinibak. Sinibak sa NSC ang sinasabing mga bully at mga matatapang at mga makapangyarihan pero walang magawa. Panoorin po natin itong balita. Ang tanong po ng ilan, kasama ba talaga ang Vice Presidente sa tinatawag na National Security Council? Balikan lang po natin siguro ang kasaysayan ng NSC. Mula po nang magtatag ng isang advisory body ang mga Pangulo ng Pilipinas sa issue po ng national security, parating kasama ang Vice Presidente. Taong 1935 pa lamang, pinirmahan ni Pangulong Manuel Quezon ang EU No. 3. Tinalaga si General Douglas MacArthur bilang military advisor ng Philippine Commonwealth at tinatag ang tinawag noong National Defense Council. Ang trabaho nitong council, i-advise ang Pangulo sa mga issue ng national defense. Noon pa lamang 1935, kasama na bilang miyembro ng National Defense Council ang Vice Presidente. Ang trabaho kasi ng Vice ay humalili sa Pangulo kung may masamang mangyari sa kanya. Matapos ang gyera, taong 1947 naman, binago ang pangalan nito ang Council of National Defense of the Philippines. Kasama pa rin po ang Vice Presidente sa listahan po ng mga miyembro. 1950, panahon ni Pangulong Elpidio Quirino nang tawagin na itong National Security Council. Miyembro pa rin ng Vice Presidente, mga miyembro ng Gabinete ng Pangulo at ilang piling opisyal ng Senado at Kongreso na may kinalaman sa national defense.
Pero taong 1987 nang talagang palawakin ang trabaho ng National Security Council sa pamamagitan ng Administrative Code of 1987. Advisory body po ito sa mga issue ng domestic, foreign, military, political, at pati po economic, social, and educational. Basta't may kinalaman daw sa national security. Ito pa, trabaho po ng NSC na i-analyze ang mga pangyayari dito at sa ibang bansa para makabalangkas ng polisiya ang pamahalaan. Ang mga membro nito, ang presidente bilang chairman ng NSC, ang vice-presidente at ilang piling miyembro ng gabinete. At meron pang mas maliit na grupo sa NSC ang tinatawag na Executive Committee. Ito po ang mismong nagbabalangkas ng mga polisiya sa pagmamando ng Pangulo. Panahon ni Pangulong Fidel Ramos, pinalawak ang membership ng NSC at dinagdag ang mga kalihim ng DOST, DTI, Finance, DNR at pati ang NEDA. Ngayon, taong 2001, pinalawak pa ito lalo ni Pangulong Gloria Arroyo. Lahat po ng mga dating Pangulo na buhay pa ay sinama na rin sa National Security Council. Pero bago magtapos ang 2024, yun na nga, nagbuwas ng membro si Pangulong Marcos. At sa kanyang mga tinanggal, ang tatamaan talaga ay si VP Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Ang mga former presidents ay hindi na po kasama. Sa unang pagkakataon, sa loob po ng halos 9 na dekada, 89 years, ang vice-presidente ay hindi na po kasama sa highest advisory body sa national security. Sadya ba ito? Ganito na lang po. Ang dating Pangulong Duterte, ilang beses na po kasing nagparinig na maaaring umalma ang mga sundalo laban sa Marcos administration. At sa isang punto, nagtawag pa siya ng secession ng Mindanao. At si VP Sara nga, inanunsyo dati na may kinontrata siya para patayin ang Pangulo at ang kanyang pamilya kung meron daw mangyayari sa kanya. Kaya't maaring kung problema na sila sa personal security, maaring hindi komportable ang Pangulo na isama sila sa mga usapin ng national security. Pero kung tutusin, hindi naman po talaga kailangang formal na tanggalin sa NSC ang mga ito dahil matagal na rin pong hindi pinapatawag ang National Security Council. Isa pa, anumang oras naman ay maaaring pulungin ng Pangulo ang kanyang security advisors na hindi naman kinoconvene ang NSC. So sa madaling salita, malamang na ang paglabas ng Executive Order No. 81 ay isa lamang politikal na mensahe na gustong ipaabot ng Malacanang sa kampo ng mga Duterte. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may So, political na mensahe ang sinabi nitong si Ed Lingaw. Para sa akin naman kasi tama lang tong ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Ano ba ang silbi nitong si Digong? Wala naman. Puro problema dinadala sa ating bansa, sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala ka namang silbi. Dati kang presidente, di ba? Alam mo, ang hirap ng pagiging presidente, yung maghanap ng ipapakain mo sa iyong mga kababayan, naghahanap ng ipang tatawid sa gutom ng ating mga kababayan, at pagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan, pineperwisyo ng dating presidente. Aray! Boom! Kung tama lang, natanggalin ka sa NSC. Para wala kang access. At isa pa, di ba, bukod sa secession at pagre-rebelde ng mga army kay PBBM, pag-alis ng suporta, di ba, sinabi niya yan ilang beses na nanawagan siya ng pag-alis ng suporta ng mga AFP sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ilang beses niya sinabi yan, siya po ay laging meron ding inciting to sedition na panawagan. At ang kanyang mga kaanib. Laging nananawagan ng pag-aaklas, pagre-rebelde sa gobyerno, itong si Kibulok, ang mga vlogger ni Kibulok, ang istasyon ni Kibulok, si Harry Roque, si Salsal Panelo, napakarami pong nananawagan ng sedisyon at mga vlogger mismo ni Digong ang nananawagan niyan. So para saan pa at kasama sila sa National Security Council kung sila mismo ay threat sa security ng ating bansa?
Diba? Threat na kayo eh. Hindi na kayo kasali sa pangangalaga ng seguridad. Kayo na mismo ang nanggugulo sa seguridad. Diba? Kaya, tama na tanggalin kayo. Diba? Si Sara Duterte, ano ba silbi niyan? Gitano! Ano ba silbi niyan sa NSC? Di ba siya pa nga ang nagbabanta sa buhay ng ating Pangulo? So anong silbi mo bilang NSC member? Hindi ka nga tumutulong sa seguridad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bagkus ikaw pa ang naguutos ng hindi maganda laban sa ating Pangulo. So, dapat lang talaga sa'yo tanggalin. Tama lang yung ginawa na yon ni PBBM. Sabi niyo, weak leader si PBBM. Sabi niyo, hindi siya magiging epektibo. Spoiled brat. Pero bakit ang dami niyang mga magagandang ginagawa para sa ating bansa ngayon? Ang kanyang mga polisiya, lalong-lalo na dyan sa foreign policy sa West Philippine Sea, masasabi mo bang weak leader yan? Tinayuan niya, pinanindigan niya, at inaangkin natin na atin ang West Philippine Sea. Hindi pinapaubaya, hindi pinapamigay even a single inch ng ating soberenya. Hindi katulad ni Digong na walang bayag. Ano sabi ni Digong? Magje-jet ski daw siya doon sa West Philippine Sea. Magje-jet ski Abay malupit. Wow! Pero tapos na ang kanyang termino, ang ginawa niya, ultimo. Lupa sa Bamban, Tarlac, sa Pampanga, sa Bulacan, nabili ng mga Chekwa. Gitano! Diba? Nakakaingit talaga yun. Biruin mo, Chekwa, may-ari ng lupa ng mga Pilipino. Nakabili ng lupa dito sa Pilipinas. Nakakaingit talaga yun. Sabi niyo, weak leader. Bakit si PBBM ang nakapagpasara ng Pogo at hindi si Digong? Dahil ba hindi kayang ipasara ni Digong dahil may natatanggap na malaking dahilan? Boom! Billion reasons. Kung bakit hindi kayang ipasara ni Digong at patuloy na nilulong sa sugal ang mga kababayan natin. Gitano! Ba't ako maingit yan? Sugal yan. Masama yan. Diba? Ano ginawa ni Digong? Patay daw, sabi ng vlogger, patay ang ekonomiya. Walang pagkukunang pera ang ating gobyerno. Kaya daw nangutang si Digong. Ginastify pa yung pangungutang ni Digong. Samantalang yung build program, 112 yatang proyekto, kaya daw nangutang para sa build. Parang wala pang 100 yata yung natapos sa build Saan napunta yung pera? Boom! Yung silbi ng mga pinagbibigay ng Australia, Canada, Amerika, Japan na mga donasyon sa atin, saan napunta yun? Boom! Tapos, merong pera noon merong pondo ang merong pondo noon ng etong kung hindi ako nagkakamali, PhilHealth. Parang gano'n basta parang may pera yung PhilHealth, ngayon inilipat sa procurement service ng Department of Budget and Management. Ngayon, DOH yata, DOH. Oo, tama, DOH. Pera ng DOH. Ngayon, ang DOH nakakabili ng 11 or 16 pesos kada isang face mask. DOH nakakabili. So, 16 pesos. Ngayon, nung nalipat na ng procurement service ng DBM,
bumibili sila ng face mask, same quality, same brand, same structure, basta same na same. Pero binibili na nila ng 27 pesos. So sa halip na makamura dahil ang DOH 16 pesos lang, ang procurement service ng DBM 27 pesos. So sabi nga ni Dick Gordon, sa bawat isang milyon na face mask, lugi tayo ng 11 million. Sino nakinabang dun sa ganung kalaking patong? Aray! Boom! Pinuwin mo 11 million? Buti sana kung 1 million lang na face mask ang gagamitin ng gobyerno. Simula Batanes hanggang Hulosulu, bibigyan niya ng face mask ang mga government hospital. Kahit hindi government hospital, ultimo mga private, binibigyan din ng ating gobyerno tulong sa mga private hospital. Ba't ganun? Nilipat pa yung pera na napamahal lang. Inggit ka, no? Ba't ako maiinggit? Galing sa masama yung pera niyan. Galing sa masama yung mga kinita niyang mga yan. Ba't ka maiinggit dyan? Diba? Kaya ang ano niyan, yung Parmali, kaya pala hindi po mapapunta yung mga tao ng Parmali at ng DOH noon sa Senate hearing kasi alam ni Digong na may nakinabang. Ang tanong, magkano? Boom! Ang naging parte. Magkano kaya naging parte? Kaya nga po dito sa ating nireaksyonan na video, etong si Sara Duterte at si Digong, hindi po talaga ito pang National Security Council dahil kahit sila po mismo, kahit si Digong noong siya ang namamahala, namumunot presidente natin, hindi tayo secured. Tayo po ay pinaglololoko. Tayo po ay inilalagay sa alanganin ng ating presidente noon. So what more pa kaya ngayon na hindi na to presidente na kung ano-ano na ang naiisip para lamang mag-gain ulit ang power na nawala sa kanila. Katulad niyan, secession ng Mindanao. Pag-aaklas ng mga sundalo laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos itong mga inciting to sedition ng kanyang mga alipores. O si Sara binabantaan ng ating Pangulo, First Lady at House Speaker. Diba? Hindi ka na para sa akin, you're not in capability para maging katuwang ng ating Pangulo sa kanyang programa para sa seguridad ng bansa. Diba? So, malay natin, diba? Sa mga susunod na presidente, baka baguhin nila yan. Pero sa ngayon, tama lang ang ginawa ni PBBM na pagtanggal sa mag-amang ito sa National Security Council. Si ERAP naman, wala rin namang nagagawa to. Wala rin silbi si ERAP Diba? Hindi naman na maingay si ERAP. Itong si Gloria, yan, isa yung banta sa seguridad din. Kasi si Gloria, maliit lang yan na tao. Pero napakalakas ng impluensya niyan sa mga Chekwa. Baka hindi nyo po alam, si Gloria ang isang dahilan kung bakit po nakubkob ng mga Chekwa ang National Grid Corporation. Sa kanya nagsimula yan. Yung mga nangyayari sa NGCP na ngayon parang hindi na atin ang NGCP, hindi na protektado o inookupa ng mga Pilipino. Karamihan na po dyan ay mga Chekwa ang namamahala sa NGCP. Kaya nga po, hindi nila inuuna ang proyekto para mapaganda ang kanilang serbisyo. Ang inuuna nila ay ang pagbabalik ng kita doon sa mga nag-invest na mga Chekwa. Yan. Kaya po, tama lang talaga na tanggalin yung mga former president at ang vice president sa NSC or National Security Council. Tama lang yun. Wag nang dagdagan pa dyan. Tama na yun. Threat sila sa ating kaligtasan, lalo na sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So,
'Diba? Yung sinasabihan ng weak leader, napakalakas. Tinanggal ang sinasabing matapang na presidente. O ngayon, wala kayong magawa. Wala kayong magawa. Yung sinasabihan yung weak president, ang tapang-tapang, tinanggal kayo. Buti nga sa inyo, diba? Buti nga sa inyo. Tama lang yun. Buti nga sa inyo nang mawala kayo, mga perwisyo kayo. Perwisyo kayo sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Happy New Year! Happy New Year sa inyong lahat. Nakailang putok kayo. Nakailang paputok kayo. Ayan. Salamat po. Bye-bye. Thank you. Ingat po kayong lahat.